Nais mo bang malaman kung paano ang isang batang hindi nakikita ang future niya sa basketball ay naging isa sa pinakamalaking pangalan sa PBA at ngayon ay parte na ng NBA? Well, simulan natin ang kwento ni Jim Olmedo Alapag. Alam mo ba na minsan hindi siya ang pinakamataas sa court, hindi siya ang pinakamabilis, at madalas ay hindi siya napapansin? Pero naniniwala siyang kung may pusong tapat sa laro, kaya mong mapabago ang lahat. At ngayon, tayo ay tatalakayin ang kwento ng isang paborito ng marami, the Mighty Mouse, Jim Alapag. Ipinanganak sa San Bernardino, California noong December 30, 1977, ay lumaki sa isang pamilya ng mga Filipino immigrants. Siya ang bunso sa 6 na magkakapatid at malaki ang naging impluwensya sa kanya ng kanyang ama at kuya na si Crispin. Imagine this. Si Jim, na bata pa lang, may passion na agad para sa basketball. Pero, hindi madali ang journey ni Jim. In high school at the age of 14, si Alapag ay 4'9" lang. Sobrang liit kumpara sa ibang players. Almost, siya tumigil maglaro ng basketball, but then, his high school coach stepped in. Sinabi ng coach niya na, huwag kang sumuko. And then, boom! Sa kanyang senior year, nag-average siya ng 15 points at 9 assists. Isang breakout moment. Pumasok si Alapag sa University of La Verne kung saan nagsimula ang kanyang collegiate career. But eventually, nag-transfer siya sa California State University, San Bernardino, kung saan siya naging clutch 3-point shooter. Nakita ng mga scouts ang potential niya. Isang araw, in 2002, he got the call. Ang Philippine national team ni Coach Jong Wichico gusto siyang makita mag-tryout. Hindi siya nakalaro sa 2002 Asian Games due to injuries and missing documents, pero kahit na, he was already on the radar. Pero ang tunay na simula ng lahat ng ito ay nang maging talk and text tropang texters, si Jim Alapag. Imagine, 10th overall pick siya noong 2003 PBA draft. Ang catch? He was recovering from an injury. Pero tingnan mo, he was still considered the steal of the draft? At kahit rookie siya, nalamang siya sa Rookie of the Year award by a huge margin. Fast forward, 2004-2005 PBA season. Grabe, Jim was unstoppable. Nakipagsabayan siya sa mga star players ng panahon na yon. Pati ang All-Star Game, co-MVP siya kasama ang kanyang teammate na si Asi Taulava. But despite all the personal success, hindi pa rin na-achieve ni Alapag ang PBA championship. Hindi pa siya tapos sa quest na yon. And then the following years, a lot of wins, but also a lot of heartbreak. Ang tropang texters, sa mga finals nila, tumapat sa mga heavyweights, Ginebra, San Miguel, Alaska. Nakakasakit, pero si Alapag, hindi siya sumusuko. He learned from each defeat and kept pushing forward. And then, boom, 2009. Finally, after all the pain, all the sacrifices, he led Talk and Text to their first PBA Philippine Cup Championship. Grabe, ang saya, di ba? It was 7 games all out and finally, their hard work paid off. It was his first taste of being a champion sa PBA. Pero hindi pa tapos ang kwento ni Jim Alapag. The next seasons, more championships. 2010 Philippine Cup, co-MVP siya ulit sa finals kasama si Jason Castro. Kung napanood mo ang mga finals games nung time na, yon, makita mo kung paano siya nag-step up sa mga crucial moments. Ang paglalaro niya sa PBA ay umabot sa taas ng level na parang walang makakatalo. Siya na ang Mr. Clutch, the go-to guy, laging ready mag-lead sa mga huling sandali. Pero hindi lang iyon, he kept pushing, and in 2011, he took his team to another victory in the PBA Philippine Cup Finals. Pero, ito na ang pinakamalaking twist sa kwento. Alam mo ba na noong 2015, he announced his retirement? Hindi lang sa PBA, kundi mula sa professional basketball mismo. It was hard for fans to accept, kasi si Jim na ang captain ng Talk and Text, tapos biglang aalis na. Pero, wait, may plot twist pa. After a few months, si Alapag hindi pa tapos sa basketball. Nagbalik siya.
pumirma siya ng kontrata sa Meralco Bolts at muling pinakita ang mga legacy niya sa court. Siya na naman ang mentor ng mga batang players. Talk about a real leader. Hindi lang bilang player kundi pati sa coaching. In 2017, si Jim Alapag naging head coach ng Alab Pilipinas sa ABL. At boom! First season pa lang, nag-champion sila. Ang una niyang ABL championship, and the rest was history. Ang isang Mighty Mouse na dati maliit sa court, ngayon isang powerhouse na sa coaching world. At ang pinakamagandang bahagi sa kwento ni Jim Alapag, naging assistant coach siya sa Sacramento Kings. Imagine mo, ang dating PBA MVP, ngayon ay parte ng NBA. Isa na siyang player development coach para sa Kings at binibigyan ng guidance ang mga batang players para maging susunod na stars ng liga. Kung gusto mong makita pa ang mga kwento ng mga tunay na bayani sa basketball court, huwag kalimutang mag-subscribe sa Pinoy Court Icons. See you next time, mga kabasketball!